Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po tayo sa tahanan ni Tanay Tali. Ayan. Si Nanay Tali. Ayan. Oh, sabihin mo, Nanay Tali, ano yun? Hindi naman ako makabangon. Meron po kasi sa kapansanan yung buto niya dito sa pelvic bones. Yun ang naging problema. Kaya nahirapan po siyang maupo. Kung walang mag-uupo, hindi siya makaupo. Eh, lalo na kung tatayo. Dahil po yung pelvic bones niya nga. No? Kaya lagi po siya nakahiga. Kaya lagi niya sinasabi, lagi na lang daw siya nakahiga. Talaga nga, gusto ko. Sobrang po eh. Yan. Kumain ko nga. Dito po sa Barangay 104. Kung gusto niyo pong dalawin siya, dito sa Tondo, Manila. Barangay 104. District 1, Tondo, Manila. Dito po malapit sa pier. Sa highway. Yan. Sa Route 10. Madali po siya mahanap. Pangalan niya Nanay Tali. Aguinaldo. Ngayon, dinadala po natin siya every Saturday para magdala po tayo ng salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Pero bago tayo papalawat sa Biblia, tayo muna lalapit sa Diyos sa isang panalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Upang sa ganon, patuloy na tumatag ang aming pananampalataya at pagkain namin sa kaluluwa. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa kasulatan, ayon po kay Apostol Pablo, sa Colosas, ganito po ang mababasa. Sa chapter 3, sa 1:2, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yun. Ano daw ang pagsusumagitan natin, kaibigan? Yung bagay nasa langit, panlangit pala. Na kung saan ang sabi niya, naroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Dos, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Yan. Dalawa lang ang pipiliin, kaibigan. Panglangit, panglupa. Pero ang sabi ng kasulatan, isaisip ninyo, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga panlupa. So kung meron man tayong pipiliin, kaibigan, yung para sa langit. Naalala niyo sinabi ni Jesus, huwag kayong gumawa sa lupa na napapanis. Yung gawa natin dito sa lupa, panis yan, kaibigan. Panis yan. Pero yung gagawin mong panlangit, naalala niyo yung nang magtanong ang mga apostol, sabi nila kay Jesus, turuan mo kami manalangin. Pa-recite natin kay Nanay Tali yung panalangin na yan. O Nanay Tali, i-recite mo nga yung Ama namin. Nakatalangit ka, sabay na ngalan mo pa sa amin ang karya mo. Kundi ng loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan po kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. Patawanan po kami sa aming mga sala. Dahil na pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po ipahintulutan po. At yadyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Maliwanag po, ano? Ang edad ni Nanay Tali ay nasa 83.
83. Pero tingnan nyo po, ano? Kabisado niya pa yung panalangin naman namin. Kaya kung pinaresearch sa kanya, para lang makita ninyo kung gaano pa ka-accurate ang kanyang kaisipan. Accurate na accurate, 100%. No po? Pero meron kong gustong pansinin nyo ron. Yung isang talatang binanggit niya. Ano yung nakalagay sa isang talata na binanggit niya? Masunod nawa ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Tayong mga tao po, ang mensahe ng Ama namin, sundin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit. Ibig sabihin, yung mga nasa langit, sumusunod sila sa kalooban ng Ama. Kumusta naman tayo, tayong mga tagalupa? Sumusunod ba tayo? Kaya nga tinuruan tayo ni Pablo. Yang isip natin, gamitin natin. Saan natin gagamitin ang isip natin? Yung mga bagay na panlupa. Ay, panlangit pala. Sorry, panlangit. Kaya hanggat nabubuhay po tayo dito sa ibabaw ng lupa, siguraduhin ninyo, kaibigan, hanggang bago man lang tayo magtapos ng buhay natin sa ibabaw ng lupa, nagawa na natin ng kalooban ng Diyos. Ang isip natin, yung mga bagay na panlangit, kagaya na sinasabi ni Apostol Pablo, isa isip ninyo ang mga bagay na panlangit. Bakit? Alam nyo, yung mga bagay panlangit, panglangit talaga yan. Kaya pag dito pa lang sa lupa, ginawa mo na yung mga panlangit, nakakasigurado ka, kaibigan, ano man ang reliyon mo na kinabibilangan, pagdating ng araw, makakasama ka sa langit. Tingnan natin ang sabi ni Santiago. Sa sulat ni Santiago 2:5. Ganito po ang mababasa. Santiago 2:5. Tignan ninyo, mga kapatid kong minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga duka sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga humihibig sa Kanya. Kaharian. Sino yung makagagawa? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi umihibig ka sa Diyos. Kung wala kang pag-ibig sa Diyos, hindi mo magagawang sumunod sa Kanyang kalooban. Hindi mo magagawa. Hindi ka makakasunod sa Diyos kung hindi mo siya mahal. Kasi pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, ang sabi ni Juan, unang 1:5-3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yahong tumutupad ng kanyang mga hutos. Yahong tumutupad ng kanyang hutos. Sino yon? Yung umihibig sa Diyos. Yung umihibig sa Diyos, sila yung magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mapapasama ka sa kaharian ng Diyos. Kaya dito pa lang sa lupa, kaibigan, tandaan ninyo, sinabi ng Panginoong Yesus, Ama namin nasa langit ka, sundin nawa ang kalooban mo hanggang sa langit. Kaibigan, hindi po mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Nasa atin pong tao yan. Parang pagmamahal sa magulang. Kapag ang magulang mo ay mahal mo, lahat ng sasabihin ng magulang mo, lahat ng ituturo ng magulang mo sa iyo, susundin mo. Yan ay tanda ng mahal mo ang iyong magulang. Meron bang magulang natutuwa kung ang ginagawa mo yung hindi niya gusto? Sigurado ka ba matutuwa ang magulang mo kung ang ginagawa mo yung hindi niya gusto? Hindi matutuwa ang magulang mo.
Sa totoo lang, doon po sa aking Bible study yan kanina, nakakaangat sila sa buhay. Yung panganay niyang anak na lalaki tamad, sabi ng tatay niya sa akin. Kasi sabi ko sa tatay kanina, sana mayroong magmana sa negosyo mo. Kasi nga po, yung tatay niya na-stroke, nagkaroon ng karamdaman. Pero nakakagalaw naman, pero iba pa rin yung hindi siya na-stroke. Yung anak niya, sa kanya nakatira. Asawa niya at pati yung apo niya. Pag sinasabihan yung anak niya, halika, bibili tayo ng paninda nila, nagbebenta kasi sila ng buhay na baboy. Pupunta sila sa Bulacan at ibebenta rito. Aro, hindi sumusunod ang anak. Ang dami pa sinasabi ng anak. Kaya sa nabubisit yung ama, kausap ko kanina. Tamad, sabi niya. Isipin niyo po yan. May pamilya na pero ayaw pong umiwalay sa kanyang magulang. Oh, umaasa pa sa kanyang magulang. Kaya yung magulang niya, wala siyang pag-iwanan ng mana ng kanyang hanap buhay. Isipin niyo, wala namang trabaho. Ba't hindi niya pag-aralan yung hanap buhay ng kanyang magulang, kanyang tatay? Sabi nga ng tatay niya, nagsimula sa wala. Nagpakatulong sa hanap buhay ng pagbababoy. Nagpaalila. Pinagsikapan, pinag-aralan. At pagkatapos ng mapag-aralan niya, nagsimula siyang sarili niyang negosyo hanggang sa umunlad ang kanyang negosyo at nagkaroon ng malaking kita. Ngayon, wala siyang maiiwan magmamana. Kita niyo po. Meron man sila sasakyan. Yung anak niya sana ang driver. Pero kung pag ginaya yung anak niya, ang daming reklamo ng anak. Kita niyo po. Kumbaga parang pag namatay yung tatay, walang magmamana sa kanyang hanap buhay. Bagamat yung nanay nila, katulong ng nanay niya, pero medyo mahirap, iba pa rin yung lalaki siyempre. Yan. Kaya dito po sa ibabaw ng lupa, kung mahal natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang kalooban. Yan po ang tinuro ng Panginoong Yesus nang sabihin ni Apostol Pedro, Panginoon, turuan mo naman kaming manalangin, kagaya ni Juan. Kaya sa buhay nito, kaibigan, kung totoo ang pagmamahal natin sa Diyos, sundin natin ang kalooban ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Maliwanag po, lahat ng tao gustong mapalangit. Walang tao mapaimpyerno ang gusto. Pero may mga tao mapupunta talaga sa impyerno pagdating ng araw. Kaya habang nabubuhay tayo sa lupa, anong sabi ni Jesus? Isa-isip yung mga bagay na panlangit. Hindi yung mga bagay na panlupa. Kasi yung mga panlupa po, yan ay lumilipas. Tingnan natin ang sulat ni Juan. Ni Pedro. Ayon po kay Apostol Pedro, ganito po ang nakasulat. Unang Pedro, chapter 1, verse 24 and 25. Ayon sa kasulatan, ng lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ano daw ang tao? Hinalintulad po, ayon sa kasulatan, katulad ng tao ang damo. Alam nyo, sa madaling maintindihan mo ito, yung inapakan mo, puro damo. Halimbawa, nagpagawa ka ng bahay, pinagardan mo pinalandscape mo ng mga magagandang kalaban. Lalagyan mo ng damo. Ang inapakan mo, damo. Yan po, mababang huri, damo. Inapakan lang ng tao. Ganyan po
inalintulad ang taho ni San Pedro ayon sa kasulatan. Kapag namulaklak po yung damo, ang gandang tignan. Pero ang katotohanan, hindi po nananatili ang bulaklak niya. Kundi anong sabi ni San Pedro, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang karitan, ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Pareho po palang natutuyo. Bulaklak at saka damo. Ibig sabihin, lumilipas ang ganda ng damo. Ganyan din po ang tao. Lumilipas din po ang tao. Darating ang panahon, mamamatay tayo, kaibigan. Ano man ang inabot natin dito sa lupa, sumikat man tayo, yumaman man tayo, gumanda man tayo, gumwapo man tayo, lahat nasa iyo na. Darating ang araw, kaibigan, lilipas at lilipas ka rin. Kagaya ko. Lahat tayo po lumilipas. Walang hindi lumilipas dito. Ang sabi nga ni Juan, kung babalikan natin ang sulat ni Juan, dito po sa unang 1, chapter 2, ganito po ang sinasabi ni Juan. Unang 1, 2:17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinaumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kita niyo po? Lahat ng nandito sa ibabaw ng mundo, kaibigan, anong sabi ni Juan? Mapaparam. Anong ibig sabihin ng mapaparam? Mawawala. Meron kang ginto, mawawala yan, kaibigan. Yang ganda mong lalaki, yang ganda mong babae, lahat yan mawawala, kaibigan. Pero merong hindi mawawala at mananatili. Alin? Ang sabi ni Juan, mapaparam sa libutan at lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yun ang hindi mapaparam, kaibigan. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sila po yung magmamana ng kaharian ng langit. Ang sabi ni Santiago, yung binasa natin kanina, 2:5. Magmamana ng kaharian ng langit. Kaya hindi ka lilipas, kaibigan. Gaya ng nangyayari dito sa ibabaw ng lupa. Oo, masarap ang buhay nila. Marami silang pera. Ano mang gusto nilang pagkain, kaya nila kainin. Masarap na buhay, may pag naiga, masarap everything. Nakakapagpasyal-pasyal pa sila dito at abroad. Pero, ano yan? Panandalian lamang, kaibigan. Lahat ng yan ay lilipas. Kagaya ng damo, ang tao. Yung bulaklak ng damo, maganda. Pero ang katotohanan, lilipas at lilipas din po ang lahat ng yan. Ano man ang inabot mo, kaibigan, darating ang araw, lilipas ka. Hindi ka na mahalala ng tao. Hindi ka na mahalala. Anong dapat mong gawin? Habang nabubuhay ka, ang itanim sa isip natin ay ano? Yung mga bagay na panlangit at hindi mga bagay na panlupa. Kasi yung mga bagay na panlupa, mapaparam lahat ang yan pagdating ng araw. Susunugin ng Diyos ang lupang ito, kaibigan. Walang matitira dito. Walang matitira. Nakikita niyo mga bituin, mga buwan at ang araw, lahat yan. Mapupugnaw lahat ang mga yan. Mawawala yan. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mapaparang. Pero pagdating ng araw, ang tao aharap po sa Diyos. Sumunod ka o hindi ka sumunod. Lahat aharap sa hukuman ng Diyos. At anong gagawin doon? Magbibigay sulit ayon sa kanyang ginawa. Ganito po ang mababasa. Sabi po dito ay sa Revelation, babasahin natin. Anong nakalagay dito?
Revelation 20:11. Pagkatapos dito nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon na para manlupa at langit. Sa kanyang harapan hindi na nakita pang muli. Kita nyo? Mapaparam ang lupa at langit, kaibigan. Ang hindi mapaparam yung kaharian ng langit. At lahat ng tao aharap doon. Ang sabi pa rito, 12, at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging amak. Kita nyo? Dakila at amak, patay. Nakaharap sa trono. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Inatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Lahat ng ginawa mo, kaibigan, dito sa lupa, ang sabi ng Biblia, inatulan. Masama at mabuti ang ginawa mo, kaibigan, aatulan ka ng Diyos pagdating ng araw. Kaya tandaan nyo po, para hindi ka maparam, anong gagawin mo? Sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, salamat. Binusok mo kami ng pagkain pangkaluluwa ni Nanay Tali. I-bless mo po siya, palay mo siya, kanyang pamilya, yung kanyang apo, na walang sawa ang tigil na pag-aruga sa kanya. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Ano man po ang ginawa natin, lahat yan pananagutan natin sa Diyos. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nasa barangay 104, Sonate, District 1, Tondo, Manila. Kasama ko po si Nanay Tali. Amen. God bless us all. Bye-bye. Amen.